Magandang araw po mga ka-curious. Muli ay maging handa po tayo sa mapapakinggan ngayon. Dahil ang kwentong ito ay sadyang nakakalungkot at kasuklam-suklam ang sinapit ng mga biktima. Ito ay ang kasong gumimbal sa Shell Lake, Canada noong 1967. Ang kwento ng sinapit ng pamilyang Peterson, kung saan siyam ang mga nasayang nabuhay. Hindi halos masikmura ng mga officers ang sinapit ng pamilyang ito. Ayon nila, ito na ang pinakamalalang kaso na nahawakan nila sa buong kasaysayan ng Canada. Kaya ang kasong ito ay binansagan ding Canada's Worst Mass Killings. Ngunit sino nga ba ang bukod-tanging salarin at bakit niya ito ginawa sa pamilyang Peterson? Ito ang aalamin natin ngayon sa videong ito. Ang Canada ay binubuo ng 3 teritoryo at 10 probinsya, at isa na dito ay ang Saskatchewan Province. Ang probinsyang ito ay may maliit na mananayon, at isa na dito ay ang tinatawag na Shell Lake Village. Sa taong 1967, ang nayon ng Shell Lake ay kilala sa buong probinsya na tahimik at payapa, at bihira lang ang krimen. Kaya ang mga mamamayan dito ay panatag lang na namumuhay, at sa taong ito ay umabot lang ng mahigit 200 katao ang populasyon dito. At ang pangunahing hanapbuhay ay ang pagsasaka. At isa na sa mga naninirahan dito ay ang mag-asawang James at Evelyn Peterson. Ang lupang pagmamay-ari dito ng mag-asawa ay umabot naman ng mahigit 300 ektarya ang laki. Ang ari-ariang ito ay nabili noon ni James Peterson matapos siyang magserbisyo sa World War II. At pagkatapos ay naging grain at cattle farmer na siya. Ang pagsasaka ay ang kinalakihan ng buhay ng 9 nilang mga anak. Ang panganay ay si Kathleen, 19 na taong gulang. Ang sumunod ay si Jean, 17 taong gulang. Si Mary, 13. Si Dorothy, 11. Si Pearl, 9 na taon. Si Phyllis, 4 na taon. William, 5 taon. Colin, 2 taon. At ang bunso na si Larry, edad 1 taon. Kahit napakalaki ng kanilang pamilya, ay nairaraos naman ang pang-araw-araw nilang buhay. Dahil ang bawat membro ng pamilya ay mga masisipag at matulungin sa iba't ibang gawain sa sakahan. Ngunit kahit napakalaki ng kanilang lupain, ay sapat lang din ang kanilang kinikita araw-araw. Halos lahat ng mamamayan ng Shell Lake ay kilala at nirerespeto ang kanilang pamilya. Sa taon ding ito, ang kanilang panganay na anak na si Kathleen ay bago palang kinasal at lumipat na ito sa British Columbia. Kaya, ang naiwan na lang sa farmhouse ay sina James, Evelyn at ang 8 pa nilang mga anak. Ang mga batang ito ay mga aktibo din sa paaralan, lalong-lalo na ang pangalawang anak na si Jean na isang atleta. Sa buwan ng Agosto, si Jean ay may nalalapit din na track camp na gaganapin sa Dundurn at kinailangan nilang magbayad para dito. Dahil napakaresponsable ni na James at Evelyn sa mga anak, kaya dinodoble din nila ang kanilang trabaho sa buwang ito para makapagbayad sila. At noong August 14, ay kinontrata naman ni James ang kapitbahay nilang si Wildrow Lang. Magpapatulong siya dito sa pagbubuhat sa mga sako ng butil para ibebenta nila kinabukasan. At nagkasundo naman sila na magkita sa umaga ng August 15, nang sa ganon ay maaga itong maibenta ni James at nang makapagbayad na siya sa track camp ni Jean. Kinabukasan, madaling araw sa alas 3 ng August 15, sa nayon ng Lisk, ay may isang lalaki naman ang maagang nagising. Hindi na siya nakabalik pa sa pagtulog dahil ang nasa isipan niya ay ang tumapos ng buhay. Kaya nagdesisyon siyang lumabas sa kanyang kotse. Pero dala rin niya ang kanyang 22 kalibre na pump rifle. Napagdesisyonan niyang manghunting ng mga squirrel. Huminto naman siya at nagpunta sa kakahuyang bahagi. Pero wala siyang makitang mga squirrel, kaya bumalik na siya sa kanyang kotse. Ngunit mas lalo lamang lumala ang pagkagusto niya na tumapos ng buhay. At nagmaneho siya na ito lang ang laman ng kanyang isipan. Ngunit hindi muna siya umuwi sa kanila at nagpatuloy naman siya sa kanyang pagmaneho. Hanggang sa narating niya ang nayon ng Shell Lake. At lampas alas 5:30 ng madaling araw ay napahinto siya. At sa di kalayuan ay tanaw naman niya ang isang ordinaryong farmhouse.
Unang beses pa lang niya itong nakita at hindi din niya kilala ang mga naninirahan dito. Ito ay ang tahanan ng mga Peterson. May kung anong nagtulak sa kanya, pumulong at nagsabi sa kanyang isipan na ito na ang tamang bahay. Puntahan niya ito at gawin ang ninanais niya. Kaya kahit malapit na mag-alas 6 sa umaga ay hindi siya nag-alinlangang pumasok sa bahay. At sa kusina ay naabutan naman niya dito ang padre de pamilya na si James Peterson. Maaga itong gumising para sa trabaho nila ng kapitbahay niya si Wildrow Lang. Nagulat na lang si James kung sino ang taong ito. Alam niyang ito ay delikado dahil may dala itong armas. Kaya hindi siya nag-alinlangang nakipagbunuan sa estrangherong ito. At nagawa pa niya itong maitulak malapit sa labasan ng bahay. Pero wala din siyang kalaban-laban dahil may dala itong armas. Hanggang sa nagpaputok ang taong ito ng 7 beses sa direksyon ni James. Kaya natumba si James malapit lang sa pintuan. Pero sa mga oras na ito ay buhay pa siya. Bumalik naman ang estrangherong ito sa kanyang kotse. Hindi para umalis, kundi para mag-reload lang sa kanyang armas. At sa pagkakataong ito ay tinapos na niya si James Peterson. Dahil sa mga ingay ay nagising na ang iba pang miyembro ng pamilya. Pinuntahan naman ng taong ito ang kwarto nila. May 2 mga bata naman ang nagising ang nakita niya dito na umiiyak at nagmamakawa sa kanya. Ngunit hindi din niya sila pinalampas at sila ay tinapos. Si Evelyn Peterson naman na karga-karga ang 1 taong gulang na si Larry ay nakita ng taong ito na tumakas mula sa bintana. Sinundan naman ng taong ito si Evelyn at naabutan niya ito sa may bakuran habang karga-karga pa nito ang bunsong anak. Pero katulad sa iba ay hindi din niya pinalampas si Evelyn at ito ay tinapos. Kaya nahulog si Baby Larry. Wala muna siyang ginawa sa bata. Iniwan niya itong umiiyak sa tabi ng yumaong ina. Hindi pa siya nakontento at binalikan pa niya ang natira pang mga anak na mag-asawa at isa-isa niya silang tinapos. Maliban sa isang bata na nagtatago sa ilalim ng kumot. Sa isip naman ng taong ito ay hindi na niya kailangan pang tapusin ang bata dahil hindi din ito nakita ang kanyang mukha. Ang batang ito ay ang 4 na taong gulang na si Phyllis Peterson. Naalala naman ng lalaking ito na may isa pang bata na naiwan niyang buhay na nasa bakuran sa tabi ng yumaong ina. Kung palalampasin lang niya ang bata, ay magugutom lang ito sakaling wala pang makahanap sa mga katawan. Kaya lumabas siya at napagdesisyonang ito ay wakasan na lang. Ayaw niya itong magdusa na wala sa kanyang tabi ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Iniisip niya na ang ginawa niya sa 1 taong gulang na si Baby Larry ay isang mercy killing. Pagkatapos nito ay bumalik siyang muli sa bahay. At sa loob ng kalahating oras ay hinanap naman niya ang mga empty shells o cartridge casings ng bala. Ayaw niyang mag-iwan ng ebidensya. Alam niya sa pamamagitan ng mga ito ay malalaman din ng mga pulis kung anong uri ang armas ang ginamit sa mga biktima. At magagamit nila ito sa pagtukoy sa salarin. Ngunit sa paghahanap niya ay 17 lang ang kanya nakuha ng mga cartridge casings. Hinanap pa niya ang iba pero hindi na niya natagpuan pa. Kaya umalis na lang siya lampas 6:30 ng umaga sa farmhouse. Dumating naman sa sakahan ang kapitbahay ng mga Peterson na si Wildrow Lang para sa napagkasunduan nila ni James na pagbubuhat ng mga sako ng butil. Ang pinagtataka ni Wildrow ay wala si James sa labas, kaya minabuti niyang puntahan ito sa farmhouse. Tinawag pa niya ito mula sa labas, pero hindi ito sumasagot at napansin na lang niya na ang pinto ng bahay ay bahagyang nakabukas, kaya tinulak niya ito. At laking gulat na lang niya nang makita si James sa sahig ng kusina malapit sa pinto na wala ng buhay. Tinawag pa niya ang iba pang miyembro ng mga Peterson pero wala ding sumagot. Dahil walang telepono ang bahay, kaya dali-dali na lang siyang sumakay sa station wagon ng mga Peterson at nag-drive ng 6 na kilometro papuntang telephone station. At dito na niya tinawagan ang mga pulis. Nang dumating ang mga ito sa crime scene, ay agad nilang sinuri ang buong bahay kung may mga survivor pa bang natira. Maliban dito ay nakumpirma din nila na hindi robbery ang motibo dahil hindi man lang hinalughog ang bahay.
Nadiskubre rin nila na umabot ng 28 bala ang ginamit sa mga biktima at 27 ang kabuuang tumama sa kanila at isa ang hindi. May nahanap din silang mga marka ng boots na malamang ay pagmamayari ng salarin. At natagpuan din nila ang 5 cartridge casings. Sigurado sila na nagmula ito sa 22 kalibre na armas. Sa pagbibilang nila sa mga biktima, ay napansin naman nila sa kwarto ang mahinang ingay na nagmumula sa isang higaan. Ito pala ay ang nag-iisang survivor na si Felice Peterson. Ang kaawa-awang bata ay nagtatago pa rin sa ilalim ng kumot sa gitna ng makatawan ng yumao niyang mga kapatid. At agad naman nilang nirescue si Felice. Umabot ng 9 ang bilang ng mga biktima. Ito ay si James, si Evelyn, si Jean, si Mary, Dorothy, si Pearl, si William, Colin, at si Baby Larry. Hindi nila masikmura ang sinapit ng mga biktima, lalong-lalo na nung natagpuan nila sa bakuran si Evelyn Peterson at si Baby Larry. Agad naman nila itong ipinaalam sa nakakatandang anak ni na James at Evelyn na si Kathleen Peterson na nasa British Columbia. At muli itong lumipat sa Shell Lake para alagaan ang natira niyang kapatid na si Felice. Nagkandak naman ang mga pulis ng manhunt sa potensyal na salarin sa Shell Lake. Pero wala din silang nahanap dito na kahina-hinalang tao. Ngunit paglipas ng 4 na araw, August 19, ay nakatanggap naman sila ng lead mula sa isang residente sa nayo ng Lisk. Nagsadya ito mismo sa Royal Canadian Mounted Police Office. Iminungkahi nito sa mga officers na imbestigahan nila ang anak ng kapitbahay niya. Dahil maliban daw na kalalabas lang nito sa mental hospital, ay mahilig din ito sa mga baril at panghahunting at pinagdududahan niya ang taong ito. Kaya agad pinuntahan ng mga pulis ang nayo ng Lisk. Nagtungo sila sa isang sakahan na pagmamayari ng pamilyang Hoffman at tinanong nila ang mag-asawa patungkol sa kanilang anak. Nakipag-cooperate naman ang mga ito sa mga officers, kaya na-inspeksyon nila ang bahay at hiningi nila ang rifle na nasa loob para sa ballistic testing. Maging ang isang pares ng boots ay dinala nila sa office para masuri. At nakumpirma nila na nagmatch ang cartridge casings na nahanap nila sa crime scene at sa rifle na nakuha nila sa mga Hoffman. Ang pares ng boots naman ay nagmatch din sa naiwang bakas sa tahanan ng mga Peterson. Kaya noong August 20 ay inaresto na nila ang anak ng mga Hoffman. Ang araw na ito ay araw din sa paglibing sa mga biktimang Peterson. Ngunit sino nga ba ang salarin at bakit niya ito ginawa sa kanyang mga biktima? Ang lalaking ito ay ang nagngalang Victor Ernest Hoffman, isang magsasaka. At ang nakakagulat ay 21 taong gulang lamang siya, isang ordinaryong binata na walang kasaysayan sa krimen. Si Victor Hoffman ay ipinanganak noong 1946 at ang kanyang pamilya ay mga debotong Lutherans. Ayon ng mga kapatid, mga magulang at mga kakilala ni Victor ay mailalarawan nila ang binata na napakasipag at responsable magsasaka. Kaya laking gulat nila kung bakit niya ito nagawa sa pamilyang Peterson. Sa interrogation niya sa mga officers, ay inamin niya nga ang pagkakasala. Ayon sa confession ni Victor, sa edad pa lang niyang 6 ay nakita na daw niya ang demonyo. At sa edad na 10 ay may mga nararamdaman na siya na gusto niyang tumapos ng buhay. At pinapantasya na niya noon na tapusin ang sariling mga magulang at ibang tao. Napigilan pa daw niya ang sarili noon dahil ang pinagbubuntanan niya ay mga hayop. At nasisiyahan siya kapag ginagawa niya ito. Kaya sa paglaki niya ay naging hilig na daw niya ang panghahunting. Dagdag niya ay hindi daw siya nilulubayan ng demonyo. Muli daw itong nagpakita sa kanya at hinihingi ang kanyang kaluluwa kapalit ng yaman. Maliban dito ay nagpakita din umano sa kanya ang mga anghel. Nangakong dadalhin daw siya sa langit ng maito kapalit daw ng pagtapos niya sa demonyo. At dahil sa mga nakikita niya, ay pinatawag na niya mismo noon ang isang pastor. At inamin niya dito ang umano'y mga nakikita niya. Ngunit inamin din niya dito na gusto talaga niyang tapusin ang kanyang ina. At ang sinabi niyang ito ay narinig mismo ng kanyang ina. Kaya pinasuri na siya ng kanyang mga magulang sa doktor.
at na-diagnose siya na may schizophrenia. At voluntaryo namang nagpa-admit si Vector sa mental institution. Sumailalim naman siya dito sa electroconvulsive therapy, tranquilizers at psychotherapy. Nang pumasa na siya sa examinations, ay kumbinsido na ang mga doktor na gumaling talaga siya. Kaya 3 linggo bago ang krimen ay kaka-discharge lang niya noon sa institusyon. Pero kailangan pa rin niyang uminom ng mga medication. Ngunit ilang araw ang lumipas ay tinigilan na niya ang pag-inom nito dahil ito ay nakakapanghina daw at nakakaantok sa kanya at naging sagabal na ito sa mga gawain niya sa sakahan. Kaya isang araw ay bigla na lang bumalik at lumala ang pagkagusto niya na tumapos ng individual. Kaya noong August 15 daw, pagkatapos niyang manghunting, ay narating na lang niya ang Shell Lake at nakita ang farmhouse ng mga Peterson. May nagudyok daw sa kanya na boses na ito ang tamang lugar at dito niya gawin ang kanyang ninanais. Nang sinimulan na daw niya ay hindi na niya mapigilan pa ang sarili kahit ang kaharap niya ay mga bata. Matapos marinig ng mga officers ang statement ni Vector, ay hindi naman sila makapaniwala na nasayang ang 9 na buhay nang dahil sa isang taong hindi pa nalunasan ang sakit. Sa araw ng preliminary hearing noong October 1967 ay nag-apila naman na not guilty si Vector at ang kanyang depensa ay nakipagtalo naman sa prosecution at sinasabing legal na wala sa pag-iisip si Vector nung nangyari ang krimen. At sa paglilitis noong February 1968 ay may sapat ng ebidensya at napatunayan si Vector Hoffman na not guilty by reason of insanity. Inilipat naman siya sa mental institution sa Ontario at sa paglipas ng mga taon ay binansagan siyang Canada's worst random mass killer. Sa institusyon na din siya tumanda dahil hindi pa rin siya gumagaling sa sakit sa pag-iisip. Pumanaw naman si Vector sa institusyon noong May 21, 2004 dahil sa sakit na cancer. At dito po nagtatapos ang kwento ng sinapit ng Peterson family. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.